Akala ko ba, impeachment ng Vice Presidente? Bakit mukhang audition para sa scriptwriter ng teleserye ang naganap sa Day 10? Mga kababayan, here's my POV sa Day 10, July 29, 2026 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Day 10 is officially a massive circus for the prosecution, mga kababayan, at isang absolute masterclass naman para sa kampo ni VP Sara Duterte. Solid ang panalo natin ngayong araw. Umpisahan natin sa ipinagmamalaking anggulo ng oposisyon at ni Senator Risa Hontiveros ngayong araw, mga babayan. Pinagpipistahan ng mga anti-Sara ang salitang unusual po ito nang tanungin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung normal ba ang ganoong kalaking withdrawal. Kulang na lang magpa-party ang kabila dahil unusual daw. Pero mga kababayan, tingnan nyo ang kasunod na banat ni Senator Judge Erwin Tulfo. Tinanong niya kung bakit hindi sila nagtanong kung para saan ito. At ano ang isinagot ng mismong testigo ng prosecution? Sabi niya, dumaan naman po ito sa proseso, kaya I don't think magtatanong pa kami. Supal-palaga ng mali siya ng prosecution, mga kababayan. Kahit sabihin mong unusual ang halaga para sa isang maliit na branch ng bangko, dumaan naman pala sa proper process at regular na sistema ng pamahalaan. Sa mata ng batas, mga babayan, kapag ang transaksyon ay dumaan sa tamang permahan at proseso, protektado yan ng presumption of regularity. Ibig sabihin, itinuturing itong legal, maliban na lang kung may direktang ebidensya ng krimen. Ano ang ipinakita ng prosecution? Wala, kundi kwento ng mga bag, mga kababayan. At dito tayo lalong magtawanan, guys. Ito yung pinakamatinding resibo ng saswela nila ngayon. Akala kasi ng prosecution, makakakuha sila ng emosyon sa drama ng gym bag o duffel bag. Pero panoorin nyo kung paano sila nilamon ng simpleng math at lohika ni Senator Judge Erwin Tulfo. Tinanong ni Senator Tulfo, sabi niya, so ilang duffel bag po ulit? Sagot ng testigo, mga 3 to 4 bags po. Tapos humirit na naman si Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, dapat sigurado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 25 million at 3 gym bag, yung gym bag, maliit lang yun. No? Maliit lang, parang ganito lang yung kalaki, di ba? So, natanong siya, kakasya ba yan ang 125 kilos? Grabe, mga kababayan. Simpleng timbang ng pera base sa panuntunan ng Bangko Sentral. Hindi man lang nakwenta ng prosecution at ng testigo nila bago sumalang sa Senado. Paano mo pagkakasyahin ang 125 kilos ng papel na pera sa 3 pirasong maliit na gym bag? Ang tawag sa batas sa mga testimonya na pabago-bago, hula-hula at labag sa simpleng lohika ng tao, mga kababayan, ay speculative evidence. Hindi na natanggap ng korte ang mga kwentong parang kalkulasyon lamang kapag impeachment ng Vice Presidente ang usapin. Kailangan ng absolute certainty. Pero dahil desperado ang prosecution, mga kababayan, idinadaan na lang sa kwentong pambata. Para naman kay Senator Risa Hontiveros na pinipiliting unusual ang cash withdrawal, sumagot uli ang bank manager, mga kababayan. Sabi niya, kasi cash po siya kinuha. Yung iba po kasi by checks, by cash. Confidential at intelligence funds po para sa pambansang seguridad ang pinag-uusapan natin dito. Natural lang po na cash ang kailangan gamitin para sa mabilisang operasyon at pagbabayad sa mga asset. Ano ang gusto niyo? Mag-issue ng cheque ang gobyerno para sa mga confidential informant para ma-expose ang pangalan nila? Ang pagiging unusual po sa pananaw ng isang bangko ay dahil hindi sila sanay sa bultong cash ng intelligence operations. Ngunit, hindi kailanman nangangahulugang illegal ito. At kung mayroon mang dapat sisihin sa mga naging kapalpakan sa dokumento, ito ay ang mismong land bank po. Sa isang resibo, ginalit nila si Senator Raffy Tulfo nang aminin ng bank manager na tinanggap nila ang transaksyon ng Special Disbursing Officer na si Edward Fajardo ng face value o laway lang nang walang formal na papeles mula sa DepEd. Sabi ni Tulfo, labag ito sa COA circular. Pero tika muna po, sino ba ang may obligasyon na mag-verify ng dokumento bago mag-release ng pera po? Ang land bank. Sila ang bangko. Obligasyon nilang mag-verify ng dokumento bago mag-release ng pera. Kung nagpabaya ang land bank sa kanilang internal verification, kapabayaan ng bangko yun. Hindi mo pwedeng isisi kay VP Sara ang kapalpakan ng sistema ng bangko. Kaya nga, noong pumasok na sa eksena si Senator Judge Ruben Padilla, tuluyan ang nabaon sa limot ang sarswela ng kabilang panig. Kasi mga kababayan, diretsong pinatunayan ni Senator Robin sa testigo na walang nakitang kahinahinala o illegal sa mga transaksyon ng DepEd. Tanong ni Senator Robin, wala ba ko yung nakitang kahinahinala, hindi po ba? Sagot naman ng testigo, sabi niya na si Nineta Camposano, sabi niya, wala naman po. Knockout question uli ni Senator Robin, sabi niya, so ibig sabihin wala pong illegal? At ang formal na pag-amin ng testigo sa ilalim ng sumpa, ano sabi niya, mga kababayan? Wala naman. Boom! At ang pinakamatindi pa, mga kababayan, mismo ang pinuno ng prosecution na si House Prosecutor Joel Chua, napa-oo at napasuko ni Senator Robin Padilla nang aminin nito na ang pondo ay dumidepende lang talaga sa pangangailangan ng ahensya at ang pagiging unusual nito ay hindi ibig sabihin ay may irregularidad agad. Tanong ni Senator Robin, so, hindi po siya pagkaraniwan kasi depende? At ang sagot mismo ng Chief Prosecutor ng kalaban, sabi niya,
Tama po. Nag-self-destruct ang prosecution sa harap ng buong bansa, mga kababayan. Tapos mga kababayan, pati ba naman ang issue na na-shred na ang mga checking ng OVP? Pilit ginagawang conspiracy theory ni Joel Chua. Tinanong niya kung bakit ito na-shred. Pero sinupalpal sila ng bank manager nang sabihing, as per bank policy po, lahat po ng negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Diba? Pulisiya po ng bangko ang mag-shred pagkatapos ng isang taon. Normal na bank maintenance procedure po iyon. Ginagawa niyo ng kwento dahil wala kayong totoong ebidensya, Joel Chua. At para sa pinakagranding pasabog ng karma ngayong araw, mga kababayan, De Lima was stopped and embarrassed during her opening statement sa loob mismo ng Senate Impeachment Court. Remind siya na every participant has a separate role. The witnesses testify, the prosecutor presents the evidence, the defense challenges it, the Senate decides the facts and applies the law. Ayan! Napakalinaw ng patakaran ng batas at ng Senado, mga kababayan. Ang papel ng isang prosecutor ay maglahad ng matibay na ebidensya. Hindi magdiskurso ng pampulitikang talumpati o magdala ng personal na emosyon at drama. Labag yan sa Senate Rules of Procedure. Noong pinatigil at pinaupo si dating Senator Laila de Lima ng mga senator judges, ibinakita lang ng Senado, mga kababayan, na hindi uubra ang kanilang mga pag-gimmick at pampulitikang panghaharas sa isang formal na korte. Napahiya tuloy ang buong prosecution team. Di ba? Diyan yung makikita kung bakit napakatapang at napakatalino na naging desisyon ng legal team ni VP Sara, mga babayan. Noong oras na para i-cross-examine ng defense ang mga testigo, hindi na sila nag-abala. Sabi ni Attorney Michael Poa, "We don't want to be petty." Supalpal na naman. Bakit nga ba naman mag-aaksaya ng laway kung ang mga testigo, ang chief prosecutor at pati ang kanilang mga pag-gimmick ay sunod-sunod na ibinabasag at pinatatahimik mismo ng mga senator judges? Hinayaan lang ng depensa na sunugin ng prosecution ang sarili nilang kaso. Sayang ang airtime, di ba? Jonel! I-analyze natin ito sa malupit at seryosong legal lens para ma-educate ang mga nagmamarunong na anti-Sara, mga kababayan. Sa ilalim ng ating Constitution at Rules of Court, ang burden of proof o ang obligasyon na magpatunay ng impeachment offense ay 100% nasa panig ng prosecution. Hindi pwedeng hinala at hindi pwedeng dahil lang unusual sa paningin ng bangko o pinatigil si De Lima dahil sa paglabag sa rules ay guilty na agad ang Vice Presidente. Ang ginawa ng prosecution ngayong day 10 ay isang klasikong budol strategy sa batas na tinatawag na style over substance, mga kababayan. Dahil wala silang maipakitang matibay na resibo ng korupsyon. Idinadaan nila sa emosyon, hula-hula, at kwentong pantabloid ang paglilitis para makuha ang publiko. At sa aspeto ng trial technique, mga kababayan, ang hindi pag-cross-examine ng defense ay nangangahulugan ng tinatawag na hostile witness backfire at admissions against interest. Pinaparating nila sa Senate Court na kahit hindi na kami magsalita, ang mismo mga testigo at ang prosecutor ng kalaban ang nagsabing dumaan sa proper process. Bank policy, depende sa ahensya, at walang kahinahinala ang pondo. At ang issue sa dokumento, kasalanan ng land bank yan. In short, mga kababayan, legal at technical na 0 score ang hapon na ito ng prosecution. At higit sa lahat, mga kababayan, tapusin natin ang usaping ito gamit ang isang napakalinaw na biblical lens. May dahilan kung bakit gumuho ng ganyan ang panig ng prosecution ngayong araw. Naalala nyo ba ang talinghaga na itinuro ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 26 to 27? Sabi doon, "And everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Ang bawat naririnig ang aking mga salita, at hindi tinutupad ay maitutulad sa isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell, and great was fall of it." At bumuhos ang ulan, mga kababayan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at dinaluyong ang bahay na iyon, at ito ay gumuho, at naging napakalaki ng pagguho nito. So, mga kababayan, iyan mismo ang nangyari sa prosecution ngayong day 10. Ang kanilang buong kaso ng impeachment laban kay VP Sara ay isang bahay na itinayo sa buhangin ng kasinungalingan, hula-hula, at pampulitikang interes. Akala nila, matibay ang kanilang pundasyon noong iharap nila ang kwento ng mga gym bag na hindi tugma sa timbang. Ang salitang unusual ni Risa Hontiveros at ang politikang katalumpati ni De Lima, kulang na lang ay magpaparty ang oposisyon. Pero noong humihip na ang hangin ng katotohanan, noong mismong mga testigo na nila at si Representative Joel Chua na mismo ang umamin sa katotohanan at pinaupo si De Lima dahil sa paglabag sa patakaran, biglang gumuho ang marupok nilang kaso. Napatunayan ngayong araw, mga babayan, na ang kampo ni VP Sara Duterte ay matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato ng integridad at legal na proseso. So kahit anong dagsa ng ulan, ng paninira, at baha ng mga peking akusasyon ng prosecution, na natili itong matatag, mga kababayan. Dabis tutuloy kung sino ang mangmang sa batas ngayong araw, no? Kaya sa mga basher na nagmamadaling mag-celebrate sa Twitter at Facebook, matulog na kayo.
Day 10 is a clear landslide victory para kay VP Sara Duterte dahil sa sariling kahinaan ng estratehiya ng prosecution. Hanggang sa muli. See ya!